Mapagpalang araw po sa lahat. Ito na naman ang panibago nating video. Nag-ihaw nga pala tayo ng tulingan. Nakabili tayo sa halagang 150, kaya ito ang iluluto natin. Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay maraming huli si Paring Bong na tulingan. Hindi natin inabot ang kanyang pagtabi, kaya naman sinundan natin siya para makabili tayo. At pagdating natin sa area ay kinikilo na nila ang kanilang mga huli. At grabe mga idol, napakarami. Kinikilo na nga ni Maring Risa ang kanilang mga isda. Bukod sa atin ay andito din ang mga tropa. Andito si Paring Denden at bibili din daw siya ng pang-ulam. At kita nyo naman mga idol, napakagaganda ng isda lalo pag bagong huli. Makikintab ang kanilang mga itsura. At siguradong napakasarap at napakalasa pa ng mga ito. Tuwang-tuwa nga si Paring Bong dahil napakabenas ng kanilang lakad ngayon. Sila lang kasi ni Paunyor ang lumaot, kaya naman napakaswerte talaga ng kanilang lakad. Bumili na nga tayo ng 1 kilo at ang kilo dito sa amin ay 150. Matapos kiluhin ay binayaran na ng aking misis ang ating isdang binili. At umuwi na nga kami papunta sa bahay. At pagdating natin sa bahay, ito ang ating naabutan. Ang ating dalawang tiyuhin na mahilig tumagay. Masaya na daw sila kapag nakakatagay ng 1 buting bagets sa isang araw. Nagdiretso na nga agad ako sa kusina at para makuha ang ating parilya. Dahil nga mahilig tayo mag-ihaw, ay ibinili na tayo ng aking misis ng parilya. 60 pesos nga lang ang bili niya nito sa palengke. Kumuha na tayo ng bunot at para makapag-start na tayo sa pagluluto. Tamang ihaw nga pala tayo ngayon sapagkat na-miss natin ang inihaw na tulingan. Nagparikit na nga tayo ng apoy at para mamaya-maya ay maisalang na natin ang ating isda. Dinamihan na nga natin ang kusnit ng bunot at para mas mabilis at madali ang ating pag-iihaw. Gumagabi na kasi, kaya naman medyo nakakagutom na. Matapos mailagay ang mga bunot ay kinuha na natin ang ating isda. At ito ang ating iihaw ngayon mga idol. Grabe ang kanilang itsura, fresh na fresh talaga. Matapos makuha ang mga isda ay isinalang na natin ang mga ito. Isa-isa natin itong inilagay sa parilya. At talaga namang nakakamiss na ang inihaw na tulingan. Kayo po ba mga idol, na-miss nyo din ang lutong ito? Talagang napakasarap ng tulingan. At tapos isasawsaw mo siya sa maanghang. At talaga namang pag naubusan ka ng bahaw, ay baka makahingi ka pa sa kapitbahay. Nang pakiramdam natin ay luto na ang kabilang side ng mga isda, ay binaliktad na natin ang mga ito. Eksaktong-eksakto ang pagkakaluto natin. Hindi siya sunog at hindi rin siya hilaw. Tayang-tang lang ang pagkakaluto. Tayang-tang ang tawag namin kapag ang isda ay dinandahan sa pagluluto. Sa inyong lugar po ba mga idol? Tayang-tang din ang tawag kapag ang isda ay dinahandahan sa pagluluto. At eto na mga idol, luto na ang ating mga isda. Kumuha na ako ng tasa at para ang mga isda ay dito natin ilalagay. Dahil nga tayang-tang ang pagkakaluto ng ating isda ay mukha siyang tinapa. Sa amoy pa lang ng ating inihaw mga idol ay talagang lalo na akong nagutom. Natakam tayo at talaga namang nalaway dahil sa kanilang itsura. Kita nyo naman mga idol, napakaganda ng pagkakaluto. Matapos mahango ang ating isda ay dinala na natin ito sa mesa para makapag-start na tayo sa pagkain. Inilabas na nga natin ang ating sawsawan. Ito ay may halong sili, kalamansi at kamatis. Bukod sa inihaw na tulingan ay may ulam din tayong sinigang. Dahil nga na-late tayo sa pag-uwi ay tinirhan na tayo ni mama para makatikim tayo ng sinigang na baboy. Alright mga katalong, at ito na nga ang ating inihaw. Pwede na tayong kumain. Ready na rin ang ating sawsawan. At ito na nga mga idol, tinuklap na natin ang isang isda. Grabe mga idol, napakaganda ng kanyang laman. Ibang-iba talaga pag ang isda ay fresh pa. Napakalasa at napakalinamnam pa ng mga ito. Sinawsaw na nga natin sa ating ginawang sawsawan ang ating isda. At para matikman kung ano ang lasa niya. At ito po ang first bite ko. Para ulit sa inyo. Sarap. Kain po tayo mga katalong. Manamis-namis talaga ang lasa ng isda kapag ito ay fresh from the sea.
Sa inyong lugar po ba mga idol, sariwang-sariwa pa rin ang mga isda? Nakakalasa pa rin kayo ng mga isda na hindi babad sa yelo? Dahil nga napakasarap ng pagkakaluto natin sa ating inihaw, ay napasunod-sunod tayo ng subo. Sarap. Kain po tayo mga katalong. Namiss natin ang inihaw na tulingan. Kayo po ba mga idol? Namiss nyo din ang lutong ito? Dahil nga sa sarap ng ating inihaw, ay halos makalimutan na natin ang sinigang. Kinuha na nga natin ang sinigang at nagsabaw tayo sa kanin. Kaya naman, lalo tayong napasarap sa pagkain. Dahil nga may nakita tayong taba, ay agad na minukmok natin ito. Inaasar-asar pa nga tayo ng aking misis dahil nga akin daw lahat ng taba. Payat na raw kasi ako, kaya naman pinapakain niya sa akin ang taba para naman daw tumaba na ako. Dahil sa sarap ng lasa ng isda, ay nagtuklap na naman tayo ng panibago. Wala pa rin kasing tatalo sa sarap ng isda. Habang nagbibideo nga tayo mga idol, ay bigla na namang nag-brown out. Kaya medyo napalaki ang aking mata dahil nagulat nga ako at biglang nawala ang ilaw. At buti na lang naka-flash ang camera kaya malinaw ang ating video. Palagi kasing nagba-brown out sa lugar namin. Hindi ko nga alam kung paano or bakit. At dahil nga sa sarap ng ating kinakain ay hindi tayo nagpatinag sa pagkain. Sinimot natin ang lahat ng mga ito hanggang sa sila ay maubos. Salamat po sa panonood palagi sa aking mga videos. Shoutout nga pala kay Mark G. Iman, kay Ma'am Lidon, RJ G. Garcia, Makoy Kolokoy, kay John Hartman, Jomer Han, Lionel Perry and Family, Showpaumatic, Napadaan Lang Channel, Kuya JTV, Marvin Almanon, Mangyan Travel Vlogs, Banong Tips, Uncle TV, Miss Mindorenya, Marasigan Vibes. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless!